Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ng Espiritu Santo. Bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen para sa amin, pakindapatin mo kami maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol.
Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga lagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa isang estudyante, meron din silang mga araw na kung saan hindi sila pumapasok. Ibig sabihin, rest day nila. Di ba po? Pero pag rest day ba nila, natutulog lang ba maghapon ang estudyante? Parte lang yun. Bakit? Yung rest day na yun ng mga estudyanteng yaon, ng mga estudyante natin, hindi lang yan basta tulog, no? Hindi lang yan basta pahinga sa araw na yun. Mag-aaral pa rin sila. Bakit? Kasi kailangan nilang pag-aralan ng kanilang asignatura sapagkat sa susunod na linggo, may pasok uli sila. May bali ba sa kanilang ginawa? Wala. Araw ng pamamahinga, oo, kailangan nilang mag-rest, pero kailangan din nilang mag-aral sapagkat sa susunod na linggo, papasok uli sila. Ganon din naman ang mga manggagawa, di ba? Sa mga manggagawa, merong rest day. No? Sapagkat sa Pilipinas din, nakalagay yan sa labor law na kailangan ng isang manggagawa ay merong rest day. Subalit tinan ninyo, kahit rest day, ang isang manggagawa, karamihan sa mga hindi naka-rest day, pero hindi sila tulog maghapon, anong gagawin nila? Maglalabas sila, maglilinis ng bahay. No? Ay sasabihin ba nakakapagod? Rest day nga. Ito lang panahon para magkaroon sila ng laan para sa kanilang pamilya at sa kanilang mga personal na gawain. May nalalabag ba sila? Wala. Papaano halimbawa, ay araw ng linggo. Diba, sabi nga tayo, mangingilin tayo araw ng linggo. Yung mga doktor sa ospital, may kasalanan ba sila? Hindi sila makasimba? Yung mga nurse, may kasalanan ba sila na hindi sila makapunta ng misa dahil naka-duty sila?
Paano yung mga gwardya? Paano yung mga pulis? Yung mga bumbero? Yung mga sundalo? At iba't iba pang mga manggagawa o ibang mga naglilingkod sa bayan na kailangan na pumasok ng linggo para pangalagaan tayo. Nagkakasala ba sila? Oo, kasi sinabi nga sa atin magsimba ka tuwing linggo at pistang pangiling. Subalit dahil sa dala ng tungkulin, kailangan nilang gawin ito. No? Dito natin ilarawan ang ating mabuting balita. Sapagkat narinig natin sa ating mabuting balita na ang mga alagad ay kumuha ng uhay, no? Ay araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga ng mga Hudyo, bawal na bawal ang gumawa, no? Kahit yung magluto, bawal. Sapagkat ang mga Hudyo, no, kasi ang Shabbat nila ay Sabado. Katulad ng araw to, Shabbat. Biyernes pa lang, ginagawa na nila lahat ang dapat nilang gawin. Pagluluto, paglilinis, at kung ano-ano pa. Bakit? Sapagkat pagdating ng Shabbat, kahit anong gawain ay hindi pwedeng gawin ayon sa kanila. No? Kahit nga yung pangunguha ng butil, ng uhay, o kumuha ng prutas ay bawal. Bakit? Sapagkat yun daw ay paggawa. Pero anong sabi dito ng Panginoong Hesus? Napakaganda. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Bakit? Sapagkat ang mga Pariseo, ang ginagawa nila ay kung ano yung titik, kung ano yung letra, at kung ano yung sinasabi ng kautusan. At kapag nagawa nila yun, sapat na yun, okay na yun kay Lord. Pero may nalimutan sila. Ano yun? Nalimutan nila ang nagbigay ng kautusan. Sino yun? Ang Diyos. Bakit ba inilagay ng Diyos ang araw ng pamamahinga? Nilagay ng Diyos ang araw ng pamamahinga. Una at higit sa lahat, upang ang tao'y magkaroon ng panahon at oras sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit may araw ng pamamahinga. Makatagpo ng tao ang Diyos sa isang takdang araw. Pero hindi lang yun eh. Kaya nagtadhana ang Diyos ng araw ng pamamahinga. Bakit nagtakda ang Diyos ng araw ng pamamahinga? Ay upang ang tao ay mabigyan niya ng pahinga. Sapagkat kita din ng Diyos ang pagod ng tao. Gusto niya mapanauli ang lakas ko at lakas natin. At pangatlo, kaya tinakda ng Diyos, nilagay ng Diyos ang araw ng pamamahinga, ay mapaalalahanan ako at paalalahanan tayong lahat ng tao na sa araw na iyon, na natatanging araw na iyon, dapat ang mangunguna ay ang mga makadiyos na gawain. Pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga mahihirap. Yung isang nasabi, spend time with your family, maganda yan. Natutuwa nga ako kapag linggo, sama-sama nagsisimba ang mga pamilya. That is paggawa ng mabuti. Amen? Yan ang pinapaalala ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Na, oo, tama na sundin natin ang kautusan ng Diyos. Tama yun. Pero baka ang nangyayari, kaya ko lang sinusunod yan is for the sake na sundin ko yan. Napakaganda ng sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ano sabi ni San Pablo? Noon, kayo ay malayo. Kayo ay malayo. Bakit? Bukod sa kasalanan, ay sapagkat kaya tayo napapalayo sa Diyos, ay sapagkat sa dami ng sinusunod nating mga kautusan, nalilimutan na natin kung sino ba talaga ang dahilan, kung bakit may kautusan, kung sino ang puso ng kautusan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, nung si Jesus ay mamatay, tayo ay napalapit sa Diyos. Totoo, bakit? Si Jesus ang kaganapan ng banal na kasulatan. Sa Kanya ang kaligtasan. Kaya nung siya'y mamatay sa krus, ako at tayo naligtas. Subalit tayo inuudyukan ni San Pablo na lagi tayong magsumikap.
Magsumikap na ano? Magsumikap, sumunod sa utos ng Diyos, magsumikap na laging mapalapit sa Diyos. At ito pinatutungkulan ng ating mabuting balita. Hindi masama, no? Tama yun. Araw ng pamamahinga, mamahinga ako, mamahinga tayo. Subalit kailangan kong tandaan, kailangan kong isapuso na ang pinakamahalaga, no, ay hindi ang letra o titik ng kautusan. Ang pinakamahalaga ay ang nagbigay ng kautusan. Ano ang dahilan kung bakit niya binigay yun? Para ano? Mapalapit ang tao sa Diyos. Mapalapit ang tao sa kapwa-tao. At mapalapit ang tao sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan. Para magkaroon ng ano? Kaayusan. Sapagkat kapag may kautusan, may kaayusan. At ang hinihiling natin ngayon sa mahal na Birhen, no? Kahapon tayo namintuho sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ngayon naman, tayo namimintuho sa kalinis-linisang puso ni Maria sapagkat unang Sabado. Ito ang hiling ng mahal na Birhen, no? Nung siya ay nagpakita kay Lucia, no, sa Ponteverde, no, noong 1925, no? At ito din hiniling ng mahal na Birhen sa Fatima, no? Nung siya nagpakita sa 3 batang pastol, na ang unang mga Sabado ay ating magiging araw ng pananalangin, araw ng pagbabalik loob. Para saan? Para nang sa ganun ang kapayapaan ay magbalik sa mundo. Kaya tayo merong first Saturday devotion ay para paalalahanan ako at paalalahanan tayo ng mahal na Birhen. Kailangan tayong magbalik loob. At huwag na natin sasaktan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Humihiling tayo sa mahal na ina na ako at tayo ay laging maging masunurin sa utos ng Diyos. Sapagkat ang mahal na ina ay napakamasunurin sa utos ng Diyos. Pero katulad din ng mahal na ina, marunong tayong magnilay. Bakit? Sapagkat anong sabi sa atin sa Ebanghelyo ni San Lucas? At itong lahat ay itinago ni Maria sa kanyang puso. Na ako'y pinapaalalahanan, no, na tayo'y araw-araw na magnilay. Katulad ng mahal na ina. Pag nilay-nilahin ang mga nangyayari sa ating mga puso. At pangatlo, tayo'y humihiling sa mahal na ina na lagi tayong ilapit sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kanyang mga malayang anak kay Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ng aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming pagdalangin at mga alay ngayong ginugunita namin ang mahal na Birheng Maria upang makamtan namin ang tulong ng iyong habag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Alam na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ang tunay. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpapalagay.
ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ore
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Agnus Dei, qui donis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod
at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang piging na walang hanggang kaligtasan, mapuspos nawa sa kasaganaan ng iyong pag-ibig, kaming gumanap sa paggunita sa mahal na Birheng Maria, upang patuloy naming madama ang walang patid na daloy ng katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Okay, inaanyahan kong bumisita sa ating Marian exhibit na ginaganap sa Fisher's Mall. Tama po ba? Ayan. Inaanyahan ko pong lahat na dumalo sa espesyal na Mary and the Eucharist exhibit na gaganapin mula ika-3 ng Setyembre hanggang ika-11, so September 3 to 11 sa Activity Center ng Fisher Mall, Quezon City. Dito lang sa may Quezon Ave. Tampok dito ang mahigit na 100 imahe ng Mahal na Birhen na magbibigay inspirasyon at lalong magpapaigting sa ating debosyon sa Mahal na Birhen at sa ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Halina't sama-sama nating damhin ang biyaya ng presensya ni Kristo sa Eucharistia kasama ang pagmamahal at paggabay ng ating mahal na ina, ang Mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po at see you in Fisher's Mall sa ating Marian at Eucharistic exhibit. At ganoon din naman, so ngayong araw na ito, ika-6 ng Setyembre, ang simula ng ating nobinaryo sa karangalan ng Mahal na Birhen Nagdadalamhati o Our Lady of Sorrows. No? So her celebration will be on September 15. Ano po? At bukas, no, Linggo, tayo ay maghanda sapagkat inaabangan ng marami ang canonization ni Blessed Carlo Acutis at Blessed Pier Giorgio. So magkakaroon na tayo ng mga bagong santo bukas, no? At alam ko ito'y alas 10 ng umaga sa Vatican, alas 4 sa hapon dito sa Pilipinas. So we will have a new saints tomorrow. Si Blessed Carlo Acutis will be canonized, and Blessed Pier Giorgio, no, will also be canonized. So tayo magpasalamat sa Diyos. Ano po? At kayo din ay aming inaanyayahan, no, kayo makakagawi sa Bureau of Fire Protection sapagkat from September 17 to 19, dadalaw po sa amin ang centenary image ni Saint Therese, no? Sapagkat ngayon ang taong anibersaryo ng kanyang canonization. So yung kanyang centenary image, which is now in Pangasinan, ay dadalaw sa amin from September 17 to 19. So if you are available on those days, so you are invited to visit us in the Bureau of Fire Protection, St. Florian Chapel, no, for her visit, no? At hindi inanyayahan ko mag-pilgrimage sapagkat ang ating simbahan, ng ating simbahan, ang chapel ng Bureau of Fire Protection National Headquarters ay isa ding pilgrim church, no? So you can avail the sacraments there, especially confession, and hear mass there to receive the plenary indulgence that we need during this Jubilee year. Maraming salamat po. At ganoon din naman po, don't forget, September 8, birthday ni Mama Mary. So dito sa Veritas, ang misa natin ay alas 6 ng umaga, alas 12 at alas 6 ng gabi. Kasi di ba pag Brother Omer, pag alas 12 ba ng linggo? Meron pa rin. So 12 ng midnight, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi. Yan ang mga misa dito sa Veritas para sa kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. At bago ko igawad ang pagbagbasbas, tayo'y aawit ng Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Heve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimalum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,